Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at WeFund Lending Corporation matagumpay na isinagawa sa Pasig City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Ng isinagawang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at WeFund Lending Corporation na ginanap dito sa Ortigas, Pasig City ngayong araw ng Miyerkules, ika-14 ng Enero ng taong kasalukuyan. Ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at WeFund Lending Corporation na isa sa nagmamay-ari ng One Hand ay naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa mga hindi lehitimong online lenders. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng public awareness, cybercrime prevention at information sharing hinggil sa responsable at ligtas na pangungutang online. Binigyang diin ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, na ang aktibong pakikipagtulungan ng pribadong sektor ay mahalagang bahagi ng estratehiya ng PNP-ACG sa epektibong pagtugon sa mga krimeng nagaganap sa online platforms. Samantala, ipinahayag ni Mr. Francisco Roberto Mauricio, President at CEO ng WeFund Lending Corporation, ang buong suporta ng kanilang kumpanya sa mga inisyatibo ng PNP-ACG at tiniyak ang kanilang patuloy na pakikiisa sa mga programang magpapalakas ng cybersecurity, digital responsibility at proteksyon ng mga mamamayang Pilipino sa digital lending space. Our direction is to provide a safe, secure lending environment para hindi kayo takot na umutang, para kung kailangan nyo kami, mabibigyan namin kayo ng assistance na kailangan nyo at nandyan yung PNP to help have that security to provide you. At kung meron man suspicious activities, i-report nyo sa amin or sa PNP-ACG and for sure they'll act on it right away. I think that's, again, in summary, this partnership is extremely critical for us in the fintech lending industry because it provides a scam-free environment, which leads to a worry-free industry, which leads to financial empowerment. This collaboration between One Hand and PNP Anti-Cybercrime Group is very important, not only sa PNP investigation but also sa pagbigay ng awareness sa mga kababayan natin na ngayon, nang sa gayon ay hindi na sila mabiktima ng scam. Well, the importance of this MOU is, of course, towards capacity building, education, and technical assistance. Then, of course, paalala po sa ating mga mamamayan, let's
have a confidence in online transactions. So we really believe to the drive of our president towards digitalization. So we need to promote online transactions towards a responsible and proactive individual so that we can improve our economy. Mula dito sa Ortigas, Pasig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Sa mas mahigpit na operasyon kontra iligal na droga, nasabat ang mahigit 13 million pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Philippine National Police sa Quezon City. Nakatutok dyan si Patrolman Edwin Baris. Ang may 13 million pesos na halaga ng illegal na droga sa pinagsanib pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa dalawang drug suspect sa sinagawang bypass operation sa Quezon Memorial Circle, Barangay Central, Quezon City. Kinilala ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na si alias JP, 44 anyos at alias Kimi, 22 anyos. Nakuha sa mga suspect ang nasa 2 kilo ng ninalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos. Isang sasakyan, 2 cellphone na gamit ng suspect sa pakikipagtransaksyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nalagpa ang isang lalaki matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 ng Iloilo Police Provincial Office. Mahigit sa 6 na milyong piso ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsad. Sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan kontra iligal na droga, arestado ang isang punong barangay sa drug bypass operation na isinagawa sa Barangay de Vera, Sara, Iloilo. Nito lamang 14 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 ng Iloilo Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Major Daji de Lima kasama ang Sara Municipal Police Station, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Intelligence Unit. Kinilala ang suspect na si alias Matmat, 39 na taong gulang, walang asawa, isang punong barangay sa San Dionisio, Iloilo at isang high-value individual. Nasamsam mula sa pag-iingat ng arestado ang humigit kumulang 755 gramo ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,494,000 pesos, bypass money at iba pang mga non-drug items. Nasa kustudiya na ng Sara Municipal Police Station ang arestado na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon tungo sa isang mapayapang komunidad para sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsad. Sa puspusang operasyon ng kapulisan kontra kriminalidad, walang takas sa batas ang 16 wanted persons sa operasyon ng Southern Police District sa loob lamang ng 1 linggo. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayaw. Abot sa kanilang wanted person ang naaresto ng Southern Police District mula January 5 hanggang 11, 2026 bilang bahagi ng patuloy na operasyon laban sa mga nagtatago sa batas. Ayon sa ulat ng SPD, kabilang sa mga naaresto ang 13 top 10 most wanted person, 7 most wanted person at 4 na pong iba pang wanted individuals. Pinakamataas ang bilang ng naaresto sa Parañaque City Police Station na may 20 na sinundan ng Makati, Las Piñas at may tig 10. Ayon
Ayon kay Southern Police District Director Police Brigadier General Randy Arceo, ang mga naging pag-aresto ay patunay ng dedikasyon at kahandaan ng mga pulis sa mahigpit na pagpatupad ng batas at sa patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong Metro Manila. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Upang masiguro ang mapayapa at maayos na ASEAN Summit 2026, nagkaroon ng interagency send-off ceremony at blessing of security forces and resources na ginanap sa Panglao, Bohol. Patrolwoman Nikia Cañedo sa report. Ng Bohol Police Provincial Office ang mataas na antas ng kahandaan nito sa seguridad para sa ASEAN Summit 2026 sa pamamagitan ng isang interagency send-off ceremony at blessing of security forces and resources na ginanap sa Panglao, Bohol nitong 14 ng Enero taong kasalukuyan. Sinimulan ang programa ng isang banal na misa sa San Agustin Parish Church kung saan inalay ang mga panalangin para sa gabay, kaligtasan at karunungan ng lahat na nakatalagang tauhan. Kaagad itong sinundan ng basbas sa mga puwersa at kagamitang pangseguridad bilang hudyat ng formal na pagsisimula ng operasyon para sa summit. May kabuang 1,717 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ang inihandang e-deploy upang masiguro ang tuloy-tuloy at 24 na oras na pagbabantay. Kabilang sa mga inilatag na assets ang mga land and maritime assets gaya ng patrol at high-speed response vessels, armored vehicles, fire trucks, ambulansya, rescue vehicles at iba pang logistical support units na pinatatakbo sa ilalim ng iisang command and control system. Dinaluhan ang seremonya ng mga lokal at regional na opisyal ng pamahalaan at mga pinuno mula sa sektor ng seguridad, kabilang ang mga kinatawan ng Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at National Intelligence Coordinating Agency bilang patunay ng matibay na ugnayan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PNP Bohol Provincial Director, Police Colonel Patricio Sidigay Jr. ang adhikain ng kapulisan na maghatid ng kinasing-kasing na serbisyo o serbisyong mula sa puso. Ayon sa kanya, hindi lamang seguridad ang layunin ng kanilang misyon, kundi ang paglikha rin ng isang ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran na mag-iiwan ng positibong alaala sa mga delegado at bisita ng ASEAN. Tiniyak ng PNP Bohol sa publiko at sa mga international partners na nakahanda ang lahat na kinakailangang hakbang upang masiguro ang isang matagumpay, ligtas at makabuluhang pagdaraos ng ASEAN Summit 2026 sa lalawigan. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police Youth Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. 105.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs at Philippine National Police sa Bataan. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Edwin Baris. Ng Bureau of Customs at Philippine National Police ang humigit kumulang 105.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Barangay Santa Isabel, Dinalupian, Bataan noong 9 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa Bureau of Customs, ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang border security at protektahan ng government revenue at sa mahigpit na utos ni BOC Commissioner Ariel F. Nepomuceno, pinangunahan ito ng Customs Intelligence at Investigation Service at Enforcement and Security Service bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illicit trade. Sa loob ng isang compound, natuklasan ng mga otoridad ang 12 sasakyan na may kargang tinatayang 1,030 master cases ng mga sigarilyong may iba't ibang brand na may tinatayang halaga ng 105.575 million pesos. Batay sa packaging at inisyal na investigasyon, ang mga sigarilyo ay hinalang nagmula sa China, Vietnam at Korea at target umanong ipamahagi sa mga lalawigan sa Region 2 at 3.
Patuloy ang sinasagawang investigasyon para sa pagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nasabat ang mahigit kumulang 12 kilo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 81.6 million sa operasyon ng Southern Police District sa isang high-value drug suspect sa Pasay City. Patrolwoman Wesley Umalay nagbabalita. Kumpiska ng Southern Police District ang humigit kumulang 12 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 81.6 million sa isang operasyon sa Pasay City noong Martes ng gabi. Ayon kay District Director Police Brigadier General Randy Arceo, naresto rin ang isang high-value individual na kinilalang alias Paharni, 26 anyos, bandang alas 11 ng gabi. Isinagawa ang operasyon ng Pasay City Police Substation 10 matapos ang validated intelligence mula sa PNP Drug Enforcement Group. Natagpuan sa 2 eco bag ang 6 na vacuum-sealed pack ng hinihinalang shabu. Isa sa ilalim sa laboratory examination ang mga nasamsam na droga habang isasagawa ang inquest proceedings sa Pasay City Prosecutor's Office. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At yan ang nakalap na balita ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati po pala natin ang ating kasamahan na si Patrolman John Rafael Tangunan ng Naik Municipal Police Station. Happy birthday, sir! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.